What's up mga brothers? Welcome back sa ating walk around review. So eto na nga mga brothers, dumayo na tayo dito sa pyesa ni Henry Ang sa Quezon City mga brothers. Ayan, bago tayo pumasok sa loob at tignan yung Rusi XDB 175 mga brothers, siyempre promote muna natin yung shop. Ayan, so open po sila ng 11 AM to 5 PM. And also, pin nyo na lang po sa Google Maps always yung kanilang lugar. No? Yan po yung pyesa ni Henry Ang. So nagko-customize po sila rito ng motor, particularly mga classic bikes. Ayan. So halos kompleto po sila dito, no? Magmula sa mga accessories. Ayan, nagawa rin sila rito kahit anong mga motorsiklo kaya nilang tirahin dito. Pero syempre sa mga accessories, more on classic. Okay? So mga brothers, ngayon, tignan natin yung motor pero bago natin niya ikutan, isa munang matinding intro. Kaya let's get it on! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, body design nitong Rusi XDB 175. Of course, obvious, isa itong dual sports scooter. And marami nga daw nagsasabi, ginaya na naman ito, ganyan-ganyan. Pero kung papakita ko sa inyong itong mga picture na ito, talagang ganito talaga ang hulmahan ng isang dual sports scooter o adventure scooter. Makikita niyo man, iba-iba yan. May Bristol, may Peugeot, diba? May Aprilia. Hindi sila naglalayo sa body structure. Pero kung titignan nga natin ito ng malapitan, may sarili namang identity itong XDB 175 ng Rusi, which is galing sa Longya. Sample mga brothers, eto, makikita nyo ba to sa ADB 160? Diba? Wala. O ayan, ang lambot niya, rubberized siya, diba? Yung mga linings, yung mga ganito, diba? Iba naman. Pag malayo lang, parang sasabihin nyo, ADB yan ng Honda. Pero pagka in-inspect nyo na siya ng malapitan, iba siya, may sarili siyang linings, iba yung mga edges niya, yung pagkakurban ng motorsiklo dito sa side profile, ibang-iba. And for me, yung pagkapulido ng motor, yung pagkaka-assemble niya, solid eh. Talagang ito talaga, isa ito sa mga parang innovation na ng Rusi ngayon kung sakaling ilabas nila ito sa market Tsaka wala akong talaga masabi pag i-inspectionin, mamaya ma-inspectionin natin na malapitan. Ngayon, body design muna tayo. Lumayo lang muna tayo sa motorsiklo. Ito sa side profile niya, yun nga sabi ko nga ibang-iba siya. Ito something to do na bakit meron siyang ganito dito sa running board niya, parang extra protection to. Ayan. Ayun yung grab bar niya, iba rin yung approach dito, yung sa tail niya, ibang-iba. Yan, which is para sa akin may something na parang sporty o rugged look. Talaga pag nakikita ko talaga to, parang talagang maganda siya sa long ride, sa isang adventure ride, Ayan, naka dual sports na rin yan. Mamaya tingnan natin kung naka-tubeless yan. So ngayon, body design lang tayo. Yung fender dito sa likod, mga brothers, isa rin ito sa okay, which is ito lagi yung approach ng Rusi, Bakal yung stem, and then pagdating doon sa dulo, plastic na. Ayan, so tingnan natin dito yung kanyang front profile. Pero syempre, pailawin natin para makita nyo mga brothers. Ayan ang ganda dito naman makikita nyo, ibang-iba siya, Although split siya na lens, yung kanyang headlight, iba naman hindi naman talaga ginayo. Iba itsura nun diba? Iba itsura ng ADB, iba rin naman ito. Hindi naman sa pinopromote ko at hindi naman ako bayad sa Rusi mga brothers. Talaga sinasabi ko lang na iba siya, may sarili siyang identity. Ayan, iba yung edges niya rito, parang robot pag titignan nyo, ayan di ba? Tapos ito ba, pasukan pala ng hangin to, air intake ito mga brothers, nakakatulong din ito maglamig papunta dun sa ilalim ng makina. Ito, mamaya ka sa akin, tingnan natin yan. Pero ngayon,
mga ano muna tayo, yung kanyang body structure and body design. Tsaka syempre, fender check. Matigas ang kanyang fairings mga brother. May pagka-flex, konti lang naman. Ayan. At isa pa ito sa tinitignan ko. What is this? What is the meaning of this? Bakit may built-in na siya na mini driving light? Mamaya pailawin natin yan. Pero ngayon tignan muna natin. Napakaganda, hindi ka na magkakabit. Di ba? No? Kabilang side, ito yung kabilang side ng motorsiklo mga brothers. Ayan, halos wala namang na bago. And one more thing mga brothers, napansin ko dito, walang sticker. Makikita nyo, meron lang dito 175i. Tapos yung napaka-eleganting emblem ngayon ni Rusi, ayan, naka-emboss na po yan, 3D emblem niya. Talagang pag titignan mo, hindi napipitsugin di ba? Wala na yung mga logo ng R na kulay yellow, di ba? Hindi na talaga nila nilagyan. Ayan. And also yung upuan, for me, halos, I think mas malapa dito sa RFI 175. Halos parehas lang naman sila na upholstery, pero I think something na ito na nasakyan ko, na masasabi ko na mas komportable ito kumpara dun sa RFI. Para lang sa akin, pero parang magkaparehas lang din naman sila. Okay, so punta tayo dito sa likod. Ayan. Ito yung likod. Ayan, ayan, nilinis na namin yan. So, meron siyang tar hugger dito, which is good. No? At ito, gusto ko yung ganitong approach. Nandito yung kanyang reflector, bilogo, di ba? Hindi siya yung something na square lang na boring, no? Alright mga brothers, nandito tayo ngayon sa panel ng motor, no? O, nandito tayo sa pinaka-cockpit niya, nakaupo tayo. So pakita ko lang sa inyo yung kanyang susian, di ba? Ang ganda, parang pang kotse na and premium ang wheels. Ayan, keyless po ito mga brothers, no? So hindi na po siya desusi. Okay? Ayan. So sa pag-on nyo, dali lang naman, lubog nyo lang and then punta nyo na rito sa ignition. Ayan. So, ito yung kanyang TFT display. Diba? Napakaganda. Meron ditong XDB. So, meron siya dito mga basic indicators. Ito yung left. Kita nyo ba? Ito yung right. Ayan, oh. And then, meron siyang engine check. Nakailaw yan kasi hindi pa naka-start yung makina. Yung kanyang high beam. Kailangan ibuksan mo yung makina so para malaman natin. So, subukan nga natin buksan. Sandali. Ayan, kita nyo na ba? Nakabukas na yung kanyang high beam indicator. Ayan, tapos ito yung ilaw ng iyong headlight. So, naka-on ka ngayon. Okay? And then, dito naman, mga brothers, ito yung kanyang set and also yung kanyang select. Kung gusto mo nyong baguhin. Pero for me, dito sa loob ng TFT display, halos kompleto yung kanyang indicators. Ito yung RPM. Good thing meron siyang orasan. Naka-military setup siya. And then may temperature ang iyong makina. Hindi ako nagkakamali. Ayan, hindi naman siguro temperature yan kung ano meron dito sa loob ng kwarto, no? O dito sa shop. Ito yung fuel meter mo. At ito yung unit mo, kilometers per hour. Yan, no? Yung tinakbo, 80 pa lang yung kanyang odo. So hindi pa talaga nagagamit ito ni Sir Henry. Kaya Sir Henry, long ride mo na to. So patayin mo na natin ulit. Okay, going dito sa kanyang handlebars, napakaganda, no? Isa talaga ito sa mga karakteristik ng isang dual sports scooter, yung mga naked handlebar. And for me, ang ganda ng build, naka-alim bolts, no? Talagang matibay, no? At then also yung switches, hindi pipitsugin, quality talaga, no? Dito pa lang sa switch, subukan natin dito sa kaliwa muna, ito yung left and right. Maano mo talaga mapipils mo na premium, no? Attention for details. Yun, tama ba English ko? Bahala lang kayo mag-correct. So, ito yung kanyang busina. Malakas, no? Parang pang kotse, no? Na single horn. And then, ito yung low beam and also yung high beam, no? Meron ka pang flasher, oh. Susang ka pa, oh. Nagpa-flash, oh. Tsaka yung pills ng buttons niya, talagang premium, no? Ito talaga good job. Meron din siyang hazard switch. Ito mga brothers, baka magtaka kayo, baka sabihin nyo aftermarket, hindi po, stock po ito. Ayan, ito, na-adjust pa yan kung gusto nyo ilayo, gusto nyo ilapit. Pero ito, sabi ni Sir Henry, additional na to. Itong part na to, itong accessories na to. And also sa kanyang handle grip, meron akong medium size na kamao. So may space pa siya konti, pwede sa mga mas malalapad kamay. And also yung end bar, di ba, tol, no? Hindi tinipid, bakal talaga, di ba? Sa mga iba, plastic yan eh. Ito, solid. Tapos yung kanyang side mirror, para sa akin kahit di ka na magpalit kasi sumasabay naman yung shape dito sa kahan ng motor, no? Tsaka, ayun, oh. Diba? Branded, oh. Tsaka maano mo talagang solid yung pagkaka-plastic, yung pagkakagawa.
Or di pa tayo dito sa kanan, ito yung bukasan na yung seats, no, para hindi ka na pumindot dito. Pero pwede rin dito or pwede rin dito. It's up to you kung ano yung gusto mo. And also yung kill switch, ayan, and dito, and electronic switch, no. Ito nga yung brake lever na adjust po yan hanggang level 5. Ayan, isa ito sa mga mako-complement ko, no, dito sa motor na to. Ang ganda ng brake lever. And then going down dito, and dito nga yung kanyang wireless key system. Ayan, kung gusto nyo pong ipunta sa seats, kung magpapagas kayo, ayan, sunditin natin, fuel, bubukas na siya. Ayan po. So by the way, meron po itong fuel tank. Hindi namin masabi, in-estimate lang namin around 13 liters pagkakasabi sa akin ni Sir Henry. But I think maglalaro lang ito ng siguro mga ganon, 10 to 13. Pero malaki pa rin, kahit 9 liters to o 11 or 12, no? Pero sabi niya 13 liters daw, malaki to. So malayo-layo ang tatakbuhin mo rito. Malilimutan mo na rito kung kailangan magpagas dahil sa kanyang laki ng gasolina. And then meron siya magkabilaang packets. Ayan, no? So okay naman yung packets. Ang disadvantage lang, hindi siya nalalak, no? So wag niyo na lalagyan ito importanteng mga gamit. So pwede niyo lagyan ng basahan. Lug compartment, sabi ni Otto. Salamat sa pagtulong sa atin sa pagbablog. Lug compartment daw. Tsaka ang dali niya naman i-open. Ayan. Push niyo lang. Tapos push niyo ulit, bubukas. O, di ba? Lug compartment. Ano pang auto tool, no? Alright. Tapos nandito yung iyong USB port. Ayan, no? Ay, hindi pa siya USB. Ano pa lang pala siya? 12 volt socket. So, bibilan nyo pa. O, sa mga brothers, alam niyo naman, pag nag-vlog ako, on the spot talaga. And then, subukan natin yung itong windshield, kung na-adjust. Sabi ni Sir Henry, angat ko lang daw ito. Ayan, o. So, kung gusto natin baba, pwede. Nakababa siya ngayon. Kung gusto naman natin mataas. Hindi na mataas. Halatang wala talaga yung scooter. Ayan. Luluwagan nyo lang. And then, saka nyo i-identity na. So, ayan, nakataas na siya ngayon. So, malaking tulong itong windshield, mga brothers, para sa air lag, no? Bawang malalakas yung hangin, so hindi ka magkakaroon masyado na stress, no, pagdating sa ride. Alright mga brothers, for the seat height and also sitting position nitong XDB 175 ng Rusi, no? Komportable siya. Ang lapad ng upuan niya and also yung feels niya talagang napakalambot, no? Maganda yung foaming na ginamit dito. And lang, malapad siya, nakabuka ka na ako dito. Ayan, no? Makikita nyo naman na nakatingkayad ako. And sinukat namin, nasa 800mm po yung kanyang seat height. It's alright lang naman kasi dual sports scooter ito. Tsaka yung ground clearance niya is 160mm. Okay mga brothers, so yun po yung kanyang kabuang taas, no? And pagdating naman sa riding position, mataas yung handlebar niya, no? Mataas kasi yung niya mga brothers yung kanyang riser dito. And for me, mas gusto ko yung ganon. Upright naman siya, yan, no? So komportable naman at yung turn radius malaki. So kahit nakatingkayad ako, subukan nating matulak. Natutulak ko pero hindi na ganun kadali. Iba kasi paglapat ka talaga Diba? Ayan. Pero ngayon natutulak pa rin naman. Ayan, no? So pero for me, kung nasa mga masisikip akong lugar, parking lot o kaya eskinita, tatayo ako para maitulak ko tong motor na ito. Okay? And suspension check mga brother, masasabi ko naman na may konting stiff siya. Pero hindi pa rin natin yan masasabi hanggat hindi natin pinapatakbo nito. Kaya maghintay lang kayo kasi after nito, ite-test ride na natin siya. So yan, mag-follow kayo sa ating mga social media accounts para kayo sa motor na ito. Pero above all, sa mga, yan nga, sa mga 5'4", 5'5", ayan, okay naman ito. Siguro mga, kung 5'3" ka pababa, titingkayad ka, tiptoe ka na rito. Yan, pero ako 5'4", okay naman. Ayan, may tingkayad ako, yan, nakalapat na lang yung mga daliri ng paa ko. Pero manageable pa naman, Tsaka hindi naman siya ganun kabigatan Ang weight niya lang siguro is around, I think, mga 130 ata ito. Plus, parang halos caliber niya lang yung NMAX. And now mga brothers, check natin ang upholstery. Ayan, alam nyo naman ako, mahilig ako mangurot ng upholstery dahil dito ko tinitignan kung talagang quality nga ba ang nilagay. At masasabi ko rito na quality ang nilagay dito ng Longhia at Rusi. At saka yung design, ang ganda. Dito, siya yung magaspang siya. No, parang flat finish hanggang dito. Tsaka yung stitches, no, pang kotse, mga kare, ang ganda. Tapos pagdating dito sa pillion section,
parang makinis naman. Although pareha silang makapit. Pero I think ang ganda ng kanyang texture, no? Doon mo makikita yung pagkaka-highlights kahit parehas lang ng kulay. And then buksan naman natin, ay mabuksan. So pindutin natin yung seats. Kulit eh. Ayan. Oops. Ayan. So pwede rito. So pag nakabukas pala, so pwede nyo naman punditin dito, no? So either way pwede siya, no? Kung nakabukas yung motorsiklo. Pag nakapatay dito naman sa baba, okay ah. Grabe, laki. No, subukan nga natin ang ating helmet kung kakasya. Ayan, may nakalagay diyan, wag na natin tanggalin. Pero masasabi naman, oh, kasya. Pwede mga brother. Pwede maglagay dito ng isang full face na helmet. Ayan, nasasara. Oh, pwede. Pag tinanggal ko yung gamit sa ilalim, masasara na talaga. Wala nga lang siyang hook dito. So, hindi kayo makakapagsabit dito ng inyong mga helmet. So, isa lang. Tapos, kung meron ka top box, katulad nito, makakablagay mo yung isang helmet doon. So, tanggalin na natin. Ayan, mga brothers. So, malaki to. Hindi lang natin alam kung ilang liters yung laki ng compartment. Pero, I guess, kasya nga yung isang helmet, no? So, mga around siguro something 20 to 25 liters ito. Baka ganun, doon papalo. Ito yung grab bar. Yan, pinagawan pa rito ni Sir Henry ng another bracket dahil ayaw niya mawala yung grab bar para hindi ma-compromise yung forma ng scooter. Para dito sa top box, no? Yan, madali lang sara. Push nyo lang ng madiin. Yan, nagsasara na siya. So, ngayon mga brothers, check naman natin ang kanyang lighting system, okay? Yan, mabuksan na natin to. So, unahin muna natin dito sa baba. No? So, as you can see, nakapatay yung motor, ang gagana pa lang sa kanya, yung daytime running light. Ayan, no? Makikita nyo naman, ang ganda, di ba? Masungit, di ba? Pagka makikita mo talaga yung harapan niya, masungit siya tignan, no? Yung something na, yun yung characteristic niya na pagka-sporty, at the same time, may pagka-rugged look dahil dual sports scooter. Ayan, pailawin natin ngayon, on natin yung scooter para makita nyo yung kanyang headlight and also yung kanyang mini driving light na built-in. Ayan, so by the way mga brothers, naka-LED na ito, lahat ng ilaw niya, and ditong headlight niya is projector lamp. Ayan, tapos may backup pa siya ditong mini driving light. Ayan, so hindi ka na magpapakabit, saan ka pa? Pares po yan lahat, puti. And then high beam natin, naka-high beam siya. Pag nilow beam natin, ito lang yung iilaw. Okay, so pag in-high beam natin, iilaw na tong dalawa. So lahat iilaw na. Kaya pala nakakasilaw. Ayan. No, so ngayon naman tingnan natin yung likod. Hazard natin para makita nyo. Ayan. So ganito po yung itsura ng signal light niya, LED na rin. Nate-turn ba? Yan. Good news, nate-turn mga brothers. So hindi to alanganin kahit masagi. 'Di ba? Kahit papaano, meron siyang flexibility. Ayan, sargi mong ganon. Okay lang. Dito sa likod, yan. Ito, ang ganda, 'di ba? May original shape yung kanyang tail light. Ganda pa-curve. Ayan, no? Tol, ipreno mo para high beam. Preno mo. Balata mo dyan. O yan, no? So, pag high beam, may linya na lalabas, di ba? So, ito parang daytime running light mo rin ito. Bitawan mo, tol. Alright, isa pa. O, di ba? Tapos yung turn na signal light mo dito, nandito sa pinaka-fender. Ayan, no? Napeflex din. Good to know. And also, may sariling ilaw ang iyong plaka, no? So, mas kitang-kita, lalo na pag night riding. Tsaka meron ka pang reflector. Alright mga brothers, dito tayo sa labas para maganda ang lighting effects ng ating walk around. So ngayon, check na natin yung babang parte nitong XDB 175 ng Rusi. So dito tayo sa harapan magsimula, no? So ito talaga yung isa sa highlights ng motor na to. Naka upside down port. So sangka pa, di ba? So sa mga dual sports na scooter o adventure bike, ito talaga ang hinahanap. And also, meron siya ditong disc brake na 2-piston pot caliper. And sadly, wala itong ABS mga brothers. Kasi ang kinuha ng Rusi is a CBS version which is combi brake system. Okay? So, ang kanyang brand ng telescopic fork mga brother is Yuan. So, China yan syempre. Okay? And then, ang kanyang mags is 13 inches dito na tubeless type, no? So may size ito na around 110 by 70. Ayan, naka semi-black tire to mga brothers o yung tinatawag natin na dual sports tire. So yung spoke ng kanyang mags is 5. So divided into 2, so meron kang 10 spoke dito na mags. Okay? Ang finish ng kanyang is matte finish, alright? So maganda rin yung pagkakagawa dito ng underneath dito sa harapan mga brothers. Kasi malalim siya, no? Tsaka maganda yung pagkaka-design para hindi basta-basta pasukin ng putek, okay?
So, punta naman tayo dito sa likod. Ayan, so gilid muna tayo para makita nyo ito. So, ito yung option mo dito, no? Pwede ka rito tumapak dito, dito. So, bahala ka kung gaano kahaba yung paa mo. Ayan, so ito, design na lang itong palikpik dito sa gilid. Pero, I like this kind of job. Ayan, pa-English pa. And then, may emboss dito ng XDB. Ayan, and what I like, yung tapakan ng iyong pilyon. Ayan, no? Aluminum niya, mga brothers. Tsaka nagkiklik. Ayan, no? And then ito is something to do, kaya siya makapit para sa ating hita, hindi basta-basta madulas. Alright, so punta tayo dito sa likod, no? So ang suspension niya, mga brother, is dual shock na adjustable. Tsaka solid na suspension nito, no? Dito sa likod, chrome talaga siya. Ayan, so makikita na natin dito yung underneath, no? Malinis naman kahit papano, nakaumbok lang talaga rito yung storage mo. Punta tayo sa kabilang side para makita nyo. Ayan, so dito tayo sa kabilang side. At isa pa, napakaganda ng kanyang tambucho, mga brothers. Ayan, ito yung tambucho niya. I think ito ang muffler guard. O, ito nga yun. So, ang ganda ng muffler guard niya, nadidivide siya sa tatlo. Isa, tapos ito nga light silver, baka masagasan tayo. And then, ito yung pinaka-tip. Ayan, naka-alim bolts na ito, mga brothers. Ayan, o. Paikot yan, ha. Diba? So, ang ganda, diba? And then, ito yung tar hugger mo. Isa ito. And then, meron ka pa dito. So, ito, pwede mong tanggalin kung hindi na maulan, summer na. Pero ngayon, maulan, lagay mo muna. Diba? Ayan. So, ano pa ba? Yung gulong, ito, may disc brake ito dito sa likod, mga brothers. Ayan. Then, dalawa rin yung piston pad caliper. So, saan ka pa? Mostly, isa lang. Ito, dalawa. So, maganda yung stopping power nito. Dito naman, mga brothers, meron siyang size na 130 by 70 na tubeless ang goma. At kagandahan, naka dual sports na nga ito. So, pwede mo itong idaan sa on-road and off-road. Alright. So, dito naman yung another side ng iyong footrest, no? Ito yung sa pillion. Same din naman. Tsaka, ang gustong-gusto ko talaga yung pills nito. Premium, mga brother. Ito, parang naka-aftermarket na nga eh. No? Iba talaga tong XTB na to. Talagang, Rusi, congrats. Baka naman, kailan mo ba lalabas? Alright, mga brothers, usapang makina na. So, as you can see, mga brothers, unahan ko na kayo, naka-air-cooled po ito. No? Pero wala namang problema dahil alam natin ng mga air-cooled, may pan ito dito. Yan. And also, mga brothers, huwag kayong mag-worry. Naka-design po yung makina nito sa long ride o kahit maista ka pa sa traffic. Eh di sana marami na nag-overheat na RFI 175 dahil same lang sila ng makina. Pero wala naman ako narinig na balita. Siguro kung meron man, napakasuntok sa buwan, di ba? Anyway, balik tayo. Meron nga pala itong 171cc, mga brothers. Single cylinder, single overhead cam. Alright? CVT automatic ito. Of course, scooter to. And also, fuel injected na rin niya, kaya siguradong makakatipid tayo sa gasolina, and also meron itong sipa pagdating sa makina. So meron nga pala siyang 11 horsepower and 12 Newton meter of torque. So yan po yung kanyang power ratio. And for me, sabi ko nga, sakto lang naman yon para sa isang maxi scoot na katulad nito. At syempre, kung ilalabas ng Rusi to, budget lang to di ba? Kaya hindi mahirap din siya i-compare sa mga ibang brand, lalo na sa mga Japanese brand. 'Di ba? Kasi ang laki ng price niya, around 90 to 100k lang. 'Di ba? Alam natin mga dual sports scooter na Japan, around 60 to 70,000. Alright? So, ito yung kanyang makina. At mga brothers, natunghayan nyo na nga ang ating walk around review, mga brothers. So, comment nyo naman ang inyong mga thoughts at haka-haka sa motor na ito, mga brothers. Kung sulit ba siya sa kanyang price, kung sakaling ilabas sa market, around 95,000 to 105,000 pesos, no? So, yun po yung tatamaang presyo kung sakaling ilabas ng Rusi. Ayan. So, syempre, i-share nyo na rin ang episode na ito dito sa ating Facebook page para po maraming makalam na mga brothers on the wheel natin. And wag na rin po kakalimutan mag-follow sa ating page. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, mga brothers, mag-subscribe na kayo para ma-update ko kayo pag nilabas ko naman yung test ride review dito sa bagong Rusi XDB 175. Kaya mga brothers, kita-kits tayo dyan. And for now, yun na lang muna at ingat po kayo sa pagmamaneho. Cheers!